Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit nga ba nagkakagulo ang mga doktor at ang mga nurses papunta sa kwarto ni Sabrina? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hello! Welcome back muli sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias, Attorney at Law. Naguguluhan na ang ating bida na si Lilet Matias sa insidenteng nangyari kay Sabrina. Malakas ang kutob ni Lilet na may kinalaman si Attorney Alon sa nangyari kay Sabrina. Ngunit hindi sila pwede basta na lang magbintang. Wala silang ebidensya na magpapatunay ng mga paratang nila. Hindi mawala sa isip ni Lilet na malaki ang posibilidad na may kinalaman si Attorney Alon. Wika ni Lilet, siya lang ang may motibo para gawin yun kay Sabrina. Kahit duda na si Kurt sa mga galawan ni Attorney Alon, kinontra niya si Lilet. Hindi sila pwede na magsumbong sa mga pulis na base lamang sa hinala nila dahil kailangan nila ng konkretong ebidensya para patunayan na pinagtangkaan talaga ni Attorney Alon ang buhay ni Sabrina. Kaya nagdesisyon si Lilet at Kurt. Kailangan nilang bantayan ang bawat kilos ni Attorney Alon. Baka sakali na may mahanap sila na pruweba na makakapagturo sa kanya sa mga maling gawain niya. Wika ni Kurt, siya na raw ang bahala kay Attorney Alon. Sisiguraduhin daw ni Kurt na magiging maingat na siya sa mga susunod niyang hakbang para hindi na ito mahuli. Nananalangin sila na bumuti na ang kalagayan ni Sabrina upang malaman na nila ang buong katotohanan sa pagkatao ni Attorney Alon. Dahil naniniwala si Lilet na si Sabrina ang nag-iisang susi nila para matuklasan ang lahat ng tinatagong lihim ni Attorney Alon. Tagumpay naman ang operasyon ni Sabrina. Base sa doktor, nagsuffer si Sabrina sa significant head trauma, kaya hindi pa ito nagigising. Kailangan nila ng iba yung pag-iingat upang hindi mag-bleed o mamaga ang utak ni Sabrina. Ang lahat ng usapan sa pagitan ng doktor at ni Lilet ay narinig mismo ni Paco. Pinadala ni Attorney Alon si Paco sa ospital para makakuha ng update sa kalagayan ni Sabrina at nang makuha na niya ang impormasyon na kinakailangan ni Attorney Alon, agad na niyang tinawagan ang amo niyang si Alon. Masamang balita ang bumungad kay Attorney Alon na lumalaban si Sabrina sa kabila ng pagkakasagasa niya dito at malaki pa ang posibilidad na mabuhay ito. Takang-taka si Attorney Alon sa nangyari. Saka siya nagbanta, hindi ko hahayaan na mabuhay pa yang babae na yan. Hindi pwedeng magising si Sabrina dahil ang lahat ng sikreto ay mabubunyag kung magising si Sabrina. Wika ni Paco. Gigil na gigil si Lilet na makahanap ng ebidensya laban kay Attorney Alon. Kaya mahirap para sa kanya na tapusin agad-agad si Sabrina. Hindi papayag si Attorney Alon na maunahan siya ni Lilet. Wika ni Attorney Alon. Pipigilan ko yung Sabrina na yan na ikalat ang nalalaman niya tungkol sa akin. Kailangang tapusin mo yung babae na yan, once and for all. Sabay baba ng tawag sa kabilang linya. Habang nagpaplano si Eira ng kasal nila ni Attorney Alon, napansin ni Eira na kanina pa siya panay plano, ngunit hindi nakikinig si Attorney Alon. Kapansin-pansin na malalim ang iniisip niya na halos nakatulala na ito. Kaya nagalit si Eira kay Attorney Alon. Wika ni Eira, kanina pa ako nai-stress sa pag-aayos ng seat plan para sa kasal natin. Tapos wala sa focus si Attorney Alon. Bilang hari ng manipulasyon si Attorney Alon, pinaikat niya muli si Eira. Puyat lang ako at wala pa akong maayos na tulog. Wika naman ni Attorney Alon. Sabay pinaubaya na lang kunwari ni Attorney Alon kay Eira ang lahat ng plano para sa kasal nila. Nadismaya si Eira sa nangyari. Tila parang wala raw pakialam si Attorney Alon sa kasal nilang dalawa.
Kaya tinapat ni Eira si Atty. Alon sa napapansin niya. Wika ni Eira, nitong mga nakaraang araw ay napapansin niya si Atty. Alon na distracted sa lahat ng bagay. Sa kanya ito kinamusta at inusisa kung ano ang problema niya. Agad namang kinumpirma ni Atty. Alon na okay lang siya at puyat lang. Pero gagawin daw niya ang lahat para maging presentable sa kasal nilang dalawa. Maya-maya, humahango si Atty. Spanky palapit kay Eira at Atty. Alon. Dala ang balita na nasagasaan si Sabrina ng isang kotse at ngayon ay nasa ospital ito at kritikal ang lagay. Bilang isang babae na nakatrabaho di umano ni Sabrina, gulat na gulat si Eira at napasabi pa na kawawa naman si Sabrina. Dahil sa pag-aalala niya kay Sabrina, inaya niya si Atty. Alon na magpunta sa ospital para dalawin si Sabrina. Nagpalusot si Atty. Alon na may inaayos pa sila sa kasal. Saka na lang daw nila dalawin si Sabrina kapag okay na ang lahat. Ngunit mapilit si Eira. Wika niya, hindi ka ba concerned sa nangyari kay Sabrina? Pinagpawisan ng malamig si Atty. Alon, kaya napilitan siya na sumama kay Eira papuntang ospital. Nag-aalala naman si Lilet sa kalagayan ni Sabrina. Nakaabang si Lilet sa tawag ng ospital. Pinalakas ni Kurt ang loob ni Lilet. Fighter si Sabrina. Naniniwala ako na gagaling din si Sabrina. Wika ni Kurt. Kahit hindi naging close si Sabrina at Lilet, gusto pa rin ni Lilet na mabuhay pa si Sabrina dahil si Sabrina lang ang susi nila para makumpirma kung tama lahat ng hinala nila tungkol kay Atty. Alon. Nagkaroon ng tanong si Kurt kay Lilet kung paano na kapag nalaman nila na tama ang lahat ng hinala nila, ano ang gagawin ni Lilet. Palaban na sinabi ni Lilet na sisiguraduhin kong mabubunyag ang lahat ng sikreto at kasinungalingan niya at hindi papayag si Lilet na matuloy ang kasal nila ni Eira. Ililigtas niya ang kapatid niyang si Eira sa halimaw na nagbabait-baitan. Natutuwa si Kurt dahil sa pagiging maalaga ni Lilet kay Eira. Kahit ilang beses nang pinagtabuyan ni Eira si Lilet, ay handa pa rin siyang gawin ang lahat para sa kapatid. Kaya nagdesisyon si Kurt na magpunta na lang sila sa ospital para doon nila mag-antay ng update tungkol kay Sabrina. Sa pagpunta nila ng ospital, nakasalubong ni Lilet at Kurt si Eira, pati na rin si Atty. Alon. Dito na nagsimula ang matinding tensyon. Pinagtanggol ni Eira si Atty. Alon laban kay Lilet. At dahil palaban ang ating bida na si Lilet Matias, hindi siya nagpatalo sa paninindak ni Eira at sinindak niya rin si Atty. Alon. Kaya inis na inis si Eira sa ginawa ni Lilet dito. Maya-maya, napag-alaman ni Lilet at Kurt na stable na ang lagay ni Sabrina, kaya hindi sila nagdalawang isip na puntahan ito sa loob. Masayang masaya sila dahil sa wakas ay makakausap na ito. Agad namang sinabi ni Eira kay Atty. Alon na gising na si Sabrina, kaya mas lalong kinabahan si Alon. Dali-dali siyang naglakad papunta sa kwarto, ngunit pinigilan siya ni Eira. Masyado raw nag-aalala si Atty. Renan at kung maitanong daw si Lilet kay Sabrina ay pawang magagandang katangian lang daw ang isasagot ni Sabrina dito. Sa loob ng kwarto ni Sabrina, pilit binubunyag ni Sabrina ang lahat ng nalalaman niya. Pinag-iingat ni Sabrina si Lilet kay Atty. Alon dahil mapanganib ito. Bagay na pinagtataka ni Lilet. Maya-maya dumating si Eira at Atty. Alon. Kaya biglang inatake si Sabrina, dahilan para palabasin silang lahat. Nagpakunwari namang sinisi ni Atty. Alon si Lilet at Kurt na dahilan daw kung bakit inatake bigla si Sabrina. Ngunit palaban na sinabi ni Lilet na ang dahilan kung bakit inatake si Sabrina ay dahil kay Atty. Alon. Kaya naman nagalit si Eira. Pinaglaban ni Eira na nag-iimbento lang ng kwento si Lilet para palabasin na masama si Atty. Alon. Ngunit bandang huli, si Eira na mismo ang nagtanong kay Atty. Alon kung tama ba ang lahat ng sinasabi ni Lilet dahil may point nga itong si Lilet. Hindi pa nga nagtatapos itong kwento dahil pagkatapos malusutan ni Atty. Alon ang mga tanong
na gumugulo sa utak ni Ira. Nagpadala na siya ng mga tao sa ospital para patayin si Sabrina at ang lahat ng nurses ay nagkagulo.